Liza. We'd also like to acknowledge former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. And of course, we have members of the business sector here, partners who have been steadfast since the Philippines last shared in Nanginginig 2017. ako sa lamig. Please allow me to acknowledge the presence of our respected Philippine business Sobrang leaders. lamig. Representing SM, we have Ms. Tessie C. Coson. For the LT Group, Mr. Michael Tan. For Uratex, Ms. Natividad Cheng. From IFORD, Mr. Tomati Tan. Oh! Siyo lang yun! From Bishop, Mr. Bernie Liu. From GCash, Ms. Martha Sazon. Wow, what a jam-packed room tonight. Ayan, so sir, hihingi kami ng insight ulit galing sa inyo kasi kung mapapansin nyo, si iFern po yung pinakabatang kumpanya na nabanggit pero yung mga ka-level niya, no? Grabe, no? So sir, thank you so much na po agad sa mga i-share nyo sa amin tungkol dito sa ASEAN. Okay, thank you. No, so, parang di tayo nakita doon, di kayo na-invita. Okay, so ano to? This is not the official kick-off, no? Parang ito, parang pagtipon-tipon lang. Tapos parang hindi pa ito yung official kick-off or official launching. Kasi next year pa yung event. And this ASEAN event, no, is going to be the largest international event under the 6th-year administration of Bongbong Marcos. So ito na yung parang pinaka-event ni BBM. Okay? So, kanina nung sinabihan ako, sino ba nag-chat sa akin? Si Winnie yata, no? Si Winnie. Nag-chat, sir, ito yung program natin, ganito, ganyan. Sabi ko, okay. So, sabi ko, kasi 10 years ago, no, this happened. Tapos ngayon, 10 years later, it's happening again. So, nag-search ako sa gallery ko, no? Nag-search ako sa gallery ko. Tapos nabalikan ko yung 2017, dami pala nangyari yung 2017, no? Pinag-birthday ko sa Japan si Madam. Marami naming ganap, no? Tapos akala ko it happened during middle of the year, hindi pala. Wait muna, wala pa ako sinasabi. Pupunahan. Actually, hindi ko na napakita. Yung pinadala kong picture sa kanya, hindi ko na isama. Meron din kaming kick-off event, pero sa Malacanang. Okay, so yung mga picture na nakita nyo kanina, Marco Polo Club. Pero yung kick-off namin in 2017, sa Malacanang siya nangyari. Tapos, of course, that time, ang president si Duterte. So anyway, we did the kick-off in Malacanang. And then I remember, sabi ko, shit, natandaan ko na nung nag-ASEAN in 2017, kalagitnaan, nag-birthday ako. So parang busy ako. Araw ng birthday ko, nandun ako. Nag-attend ako ng session kasi every day parang 3-4 na araw. Ito yung sinara nila yung EDSA, tapos yung may ASEAN lane, na ngayon bus lane na. No, dati hindi pa uso bus lane, kami lang yun nandun. Yung mga kotse namin may plaka ASEAN. Tapos lahat ang pwede lang dumaan doon, delegates lang talaga. Okay? So anyway, that happened around November. So naghanap ako ng mga picture and I have some pictures to show you. So 2017 ito. So ang next event 2026. Okay, sige, go ahead, Ruel. Kanina binakita mo ngayon. Okay, so ito yung president ng Russia. Okay, dumating po yung president ng Russia for this event. Wow. Okay, so that's just a picture of the president of Russia. Of course, kung mga nakakakilala, no, si Razon, tapos mga Ayalas, so the who's who. Okay, si Maria Ressa, di ba? Next picture. Yun! So 2017, ito, President of South Korea. Okay, nasa first row ako. Alam kami nasa first row. Wow. Okay? Actually, dapat nandito ako nakaupo sa likod niya. Pero nakita mo itong mga tao niya, pinaalis ako. Siyempre, nung nahiya sila sa akin, sir, hindi, lipat ka sa harap. Diba? At tas alam mo, parang pag nanonood ka ng sine, yung dumating yung Russian na president, yung mga dumating KGB, mga mukhang Russian lahat, mga matatangkad, mga puti lahat, tapos
Nakapuot na ganun pero may mga nakaumbok, may mga machine gun lahat yung katawan nila. Tapos nung umalis na, dumating na to, nagbago naman. Yung mga K-pop naman yung mga Secret Service niya. Mga South Korean lahat. Hindi pa ganun kaputok yung K-pop nun, di ba? Yun ang pinagkagulan yung mga security niya. Okay, so this is the President of South Korea. Siya yung nasa dulo. Ito yung ako yung nasa dulo rin. Okay? Sabi ko, pupunta ako Korea, sayang. Dapat yung kumukuha tayo ng visa, dapat ito pakita mo. Ganun kami ng presidente nyo. May red carpet lang sa gitna. Di ba? So ganun. Okay, next. Okay, so this is then Vice President. No? Ito yung ano yung pwesto ni Ma'am Marie ngayon. So this is the Vice President before of iFirm, si Lilian Zabala. First time niya mi-meet kasi yung isang araw si Lenny yung dumating, tapos next day si Duterte yung dumating. First time niya mamimit si Lenny. Ako, maraming beses na nakasama si Lenny. Kasi tumatakbo pa lang siyang Vice President, nakasama ko na siya sa Go Negosyo. Okay, so first time mamimit ni VP Lilian. Itong VP Lilian, best friend to ni Des Lacerna. Okay, best friend ni Des Lacerna. Kaya pumasok si Des, Melanie Alex, Sac Lopez, yan, si Rayma, JM. Kaya sila pumasok dahil kay Lilian. Kasi magkasama sila sa isang networking company. Tapos yung tinutulungan na niya ako dito, kinontak na niya, sabi niya, dito kayo sa iFirm, maganda dito. Mais yung presidente, magaling, pogi, gano'n. So, syempre, first time niya makakasama si Lenny. Sabi ko, sige, tabihan na Lenny, picture lang kita. Okay, so this is that picture. Next. Okay, yeah. So, another picture. Close-up lang to. Next one. Okay, eto si Glenn Yu. Presidente na Sea-Oil. Dati niyang boss. Sabi niya, Sir Tom, I want you to meet my former boss. Di ba? Pinakala sa akin, nagkamay kami. Nasa Go Negosyo book yan. Check ninyo. Sea-Oil. Glenn Yu. President of Sea-Oil. Sabi niya, Sir Tom, I want you to meet my boss. Diba? Yung boss niya ngayon ka-level na niya kasi invited yung boss niya, siya invited ko. Okay? Yun yung dito sa iFirm. We change lives. Okay? Kaya naman namin dati, boss niya ngayon ka-level na niya attending the event. Okay? Next. Okay, of course, with Joey Concepcion, no? Everybody knows Joey Concepcion, founder ng Go Negosyo. Next. Okay, so this is the AP's 2017 backdrop, no? For picture taking. Okay, so this is 2017. Yeah! Mas gwapo! Next. Ay, meron pa ng video. Kilala niyo yun? Ha? Korea Kino? Okay, si Aung San Suu Kyi, no? She's used to be a political prisoner, no? Activist, no? Naging foreign minister siya ng Burma. So she was invited, no? Kasi nga ito event, dadating talaga yung mga leader ng iba-ibang bansa. No? Ito, ganun kalaki tong event na to. So dalawang portion yan, no? Isang portion is dadating yung mga presidente, prime minister ng iba-ibang bansa, no? To have their summit. And then the others is for all of the business dignitaries. Yung mga malalaki, matataas na negosyante, representing different industries, magsasama-sama, magpupulong-pulong. No? Yung pakilala, ganyan, para pag magne-negosyo ka sa bansa nila, meron kang pwedeng hanapin, kausapin, meron pwedeng tumulong sa'yo. Meron pa ba? Oh, may one more? Sige. We have one more. Ito, mas kilala nyo to. Ladies and gentlemen, please take your seats.
Omar Fidel Ramos. So some of the people here passed away already. Okay. 2017. So aside from sharing these old videos to you, no, telling you, sharing to you anong nangyari before, no, I think ngayon ko lang naisip, no, when I saw the whole video, life is short. Okay, we're showing these videos and two of the people in the video, wala na. No, si Duterte ngayon, nasa Hague pa rin, di ba? Hindi pa rin naayos yung issue rin. Okay, hindi pa rin nakakalaya. Okay? So, life is short. Kung gusto mong gumanda yung kalusugan mo, start taking the iron vitamins. Okay? Kung gusto mong gumanda yung kalusugan ng bulsa mo, gusto mong mamatay yung cancer sa bulsa mo, umpisa na po yung iron business. Okay? So simple lang, kailangan lang mag-umpisa. Okay? Pag wala tayong umpisahan, no, puro prayers, no, basta walang action, wala pong mababago. You cannot say today, lakas ng benta mo, tapos bukas prayer lang, wala kang kakausapin. Pag wala kang kakausapin, wala kang talagang benta. Tapos itong pinaka, how do you say this? Para ito yung palang pinakamasakit, no? Para sa akin, sa iPhone. No? Makinig mo na lahat dito, yung mga nasa cellphone, makinig mo na lahat. Okay? Ito isa sa pinakamasakit sa akin. Kasi kumita na ng malaki sa iPhone, no? Kaya naman gawin. Tapos, nahirapan lang, tumigil, hindi na makabalik. Wala naman kasi maganda na hindi mo pagdadaanan ng hirap. Okay? Lahat ng bagay na gusto mo, nasa kabila siya ng takot. Lahat ng gusto mo sa buhay na maganda, nasa kabila siya ng hirap. Walang maganda, walang mabuti na wala kang pagdadaanan ng hirap. Diba? Yung mga pamilya na umasenso, dahil may OFW, may seaman sila. Diba? Hirap na hirap ang OFW seaman sa ibang bansa? Yes. Para may maipadala, para guminhawa yung pamilya na naiiwan. Ganon din yun. Gusto mong umasenso dito sa negosyo na to, kailangan kakausap ka. Siyempre, lalaitin ka, hindi ka papansinin, babastusin ka, hindi naman kasi lahat ng customer bibili. Diba? Kung yung SM nga SM. Sino nakakita na ng SM? At least nakakita na ng SM. Bakit? Mas malaki ba kinita ni SM sa mga taong pumasok? Marami pumasok doon, nagpapalamig lang. Diba? Yung mga pong may playground doon, naglalaro ng libre. Na naman binili. Oh. Mas malaking luki nila doon sa mga nagpapalamig. Yung hindi naman lahat. Alam mo, simple lang eh. Mall ba siya ng mayaman o hindi? Ang bilis malaman. Ang tao naglalakad, kung walang supot na hawak, wala, tumingin-tingin lang yan. Pagka may hawak na supot, alam mo, mall ng mayaman yan. Tingnan mo pag nagmumall kami ni Madam sa Greenbelt, di ba? 6 yung may bit-bit na supot sa likod namin, di ba? Papunta kaming kotse. That time, wala pa kami driver bodyguard. Di ba? Kaming dalawa ni Madam, tapos 6 yung nagbibit na supot, dadalhin sa kotse namin. Eh, ganun eh. Kasi nasa mall ka ng mayaman, nagpapasok doon, tingin-tingin, picture. Hindi, pagka pumasok ka doon, may plano ka talagang bumili. Hindi ka pupunta doon na wala kang balak bilhin. Okay? But when you go to the regular SM mall, mas marami, naglalakad-lakad lang, di ba? Basta lumabas kang walang supot. Wala. Ano ka lang? Kasi Sarah. Kalaman. Okay, Marites. Ano ba chismis sa SM? Okay, so if you want change in your life, kailangan may pagbabago rin. Kailangan meron tayong gawin. Yes. Pag puro takot, puro tamad, wala ka talaga kikitain. Puro inggit, di ba? Si Madam, inggitera yan. So, gagalingan niya, sisipagan niya para yung kinainggitan niya, kung ano meron din siya. Tama? Ganun yun. Kasi pag inggit, ay mamamatay ka sa inggit. Di ba? Tingnan mo si Madam, hindi na mamatay sa inggit. Di ba? Lahat ng gusto niya, nagkakaroon siya. Pumunta kami ng Dubai. Yeah, pumunta kami ng Dubai, may pinakilala sa amin na Madam doon. Kaibigan niya dito, mga mayor, mga congressman, gobernador, senador. No, kasi ang negosyo niya, nagbebenta siya ng yate. So pinakilala kami, nakipagkita sa amin, pinakilala ni Madam sa mga mini ladies na kasama namin doon. Sabi niya, Madam, yung itsura mo talaga, hikaw, sing-sing, alahas, damit. Sabi niya, Madam na Madam ka.
So lahat ng pinuntahan namin mamahalin na hotel, no, pagka naghihintay kami ng kotse, may nakapark Lamborghini, meron kami sa bahay. May nakapark Range Rover, meron kami sa bahay. May nakapark Mercedes, meron kami sa bahay. Ang wala lang kami Rolls Royce. Diba? Kaya sabi ko naman, kanina mo magbenta ng King's Diet. Diba? Makabili tayong Rolls Royce. Diba? Bumili kayong juicy cookie para makabili na ako ng Rolls Royce. Okay, so, you want to change your life, work harder. Work harder. Kasi nung empleyado ka, masipag ka naman. Pero piniyaman mo na yung amo mo. Dito sa iFern, guarantee. Bugbugin mo na ng effort. Trabahuin mo lang talaga ang payayamanin mo sarili mo. Yan ang promise ko sa inyo. Magtrabaho lang kasi hindi kami tumitigil magtrabaho para sa inyo. By the way, sino namimiss si Mama Dam? Namimiss si Mama Dam. So si Mama Dam is just resting, but tonight, no? Mga 7 p.m. onwards, up to 12 midnight, magti-TikTok live siya. Hindi para magbenta kung alam mo na wala kayong pambili. Yung gusto bumili, pwede bumili. I assume may basket. Pero kasi may usapan sila ni TikTok, no? Kailangan niya mag-live today. Because parang love na love siya ng TikTok eh. Merong mga promotion para sa kanya, bibigyan siya, ewan ko, $10,000 or something. Pang-promote, pang-boosting, gano'n. Pero kailangan daw mag-live si Madam kasi kailangan niya mag-live, kailangan yung TikTok na mag-live si Madam para maraming ano. Kasi they need the viewers. Okay, so that's why they, kumbaga parang artista niya si Madam ngayon, gano'n. Parang, Madam, ginawa ka namin artista, tapos nagpapahinga ka, hindi ka na-live. Matatanggal lang kami ng trabaho dito, pag-aawa mo na. Mga gano'n. Eh si Madam, di naman siya hindi naman niya love yung amo eh, hindi mga boss yung love niya. Ang love niya, mga empleyado na pinaglalaban siya. Okay, so anywhere we go, gano'n si Madam. Sige, bunso, magla-live ako para sa iyo, mga gano'n. Okay, so magla-live siya tonight. If you miss her, join us sa live. Pag uwi ko, sasamahan ko rin si Madam. Kwentuhan lang tayo dito. Di ba? Kung gusto niya bumili ka. Kung hindi, chikahan lang tayo. Madam, I miss you, ganyan yan. Madam, ano ba yung recipe sa Monggo? Ganon, yan. Chikahan lang tayo ron, di ba? Kwentuhan lang tayo. Kung na-miss mo si Mama Madam, di magkwentuhan tayo doon. Kung hindi. Diba? Okay, so that's all. Thank you. Thank you, Sir Tom. Thank you so much, Sir Tom. Ayan, that's end.